Inanunsyo na ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028 elections. Mas napaaga ito sa naunang plano ng bise. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, ano raw ang nagtulak kay VP Sara na tumakbo sa pagkapangulo at maagang deklarasyon niya? Jiggy, nagpahayag ng malasakit sa kinabukasan ng Pilipinas si Vice President Sara Duterte sa kanyang talumpati nang i-anunsyo ang kanyang presidential bid sa 2028 elections. So, yan Kaya tatakbo daw pala si Sara Duterte kasi may malasakit sa mga Pilipino. May malasakit sa ating bansa. Galing mo naman, galing mo magpalusot. Sara Duterte naman, huwag mo nang lilindangin ng taong bayan. Ang totoo dyan, wala kang malasakit dahil ang tatay mo, protector ng mga malalaking sindikato sa bansa, ng mga drug lords, di ba? Minumura Diyos nga, hindi nyo nire-respeto Pilipino pa kaya? Ha? So, huwag kayong huwag kayong magpaka-anghel kasi alam natin kung sino yung demonyo dito. Pamilya nyo yung demonyo, Sara Duterte, ha? At tandaan nyo, itong pamilyang ito, walang malasakit ito sa mga Pilipino. Tatakbo lang ito para maghigante. Alam nyo, sa totoo lang, napakaaga pa para sabihin mong tatakbo ka ng Pangulo. 2026 pa lang ngayon, Sara Duterte. Atat na atat. Atat na atat po, itong basurang babae na to. Diba? Bakit po basura? Vice President ka, wala kang ambag sa Pilipinas? Nakakapikon lang, nakakagigil lang kasi tamad ka na nga, ninanais mo pang mag-presidente. Pwede yun, presidente ng mga tanga, doon ka nababagay. Ha? Kaya yung sasabihin mong nagmamalasakit ka, wala, hindi namin maramdaman yan. Ha? Wala kang malasakit. Sa totoo lang. Pero sa mga invaders, na mga chikwa na to, nandun yung malasakit mo. Andun malasakit mo. Kaya dapat ko madaliin na po ito ni Trillanes para yung kanyang pangarap maudlot na. Kapal na mukha nito, bobo ka na nga, magpa-presidente ka pa. Kahiya naman. Ang isang bobo, tatakbong presidente ng Pilipinas. And bago po tayo magtuloy-tuloy, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po ay maging updated po kayo sa mga uploads natin. Tuloy po natin ito. Bago magsimula ang kanyang press conference ay ipinatanggal niya sa mga staff ang logo at watawat ng Office of the Vice President sa entablado. All black ang suot ng bise nang dumating. Hawak ang kopya ng kanyang talumpati. Pinatanggal? Anong purpose? Bakit mo pinatanggal yung logo ng Office of the Vice President? Bakit? Anong papalit mo dyan? Office of the President? Nakaitim pa! Ano yan? May paglalamayan ba? Sino? Yung tatay ba nila? Tanong natin, sino ba yung paglalamayan natin? Magpa-online kape na rin tayo. Sinimulan niya ang kanyang talumpati sa paghingi ng paumanhin sa taong bayan dahil tinulungan daw niya na mahalal si Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong 2022. Pakinggan. Tinulungan na mahalal daw po si PBBM noong 2022. Okay? Si Sara Duterte pa talaga yung tumulong? Sure ba kayo dyan? Sure ka ba dyan, Sara Duterte? Mahiya ka naman, Sara. Oo. May video ako ipapakita. Ewan ko kung nandito pa yun. Ewan ko lang kung nandito pa yun, ha? Ikaw pa talaga yung tumulong, Sara Duterte? Ikaw ba talaga yung tumulong? Hindi ka tumulong. Ikaw yung natulungan ni PBBM. Dumikit ka sa Pangulo para ikaw ay manalo bilang Vice President. Kasi kung hindi po, dahil kay PBBM, hindi ka mananalo, Sara Duterte. Langaw ka lang, ha? Dumikit ka sa mga loyalista. At yung mga loyalista nagkamali po, no, ng pagbuto dito sa babaeng ito na walang respeto at walang galang sa totoong tumulong at nagpakilala sa kanya. Sino nga ba yung lumapit? Sino nga ba yung tumulong?
Ito po ha, panoorin po natin ang video ito mga pre. Gusto ko pong makita nyo to. Kasi binabaliktad niya po ngayon. Ang dating parang siya pa yung nakatulong kay PBBM. Ang kapal na muka. Di ba? Sobra. Panoorin niyo po ito. So sabi ko, pardon kong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Halos pula lahat. Pwede mo ba akong kunin na maging vice presidente mo? Tutulong ako sa'yo. Tumulong ka ba? So ikaw yung nag-offer sa sarili mo kay PBBM. Nakunin ka niya, which is kinuha ka ni PBBM, inangat ka, pinakilala ka sa mga pula. Diba? Wag makapal masyado yung mukha. Walang hiya ka. Alam mo, walang hiya ka talaga. Maliwanag na yun Ikaw yung lumapit. Balik muna tayo dito. Balik po muna tayo dito sa balitang ito. Panoorin po natin. Anong sinabi ni Sara Duterte dito? Anong sinabi ni Sara Duterte? Yan natin ang pahayag ni VP Sara. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Sige, basa! May kudigo ka na nga lang. Lutang ka pa! May kudigo ka! Lutang ka pa, sus Mario. Sige, pagbigyan natin. Ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Tinulungan daw niya, okay? Maliwanag po na tinulungan daw niya si PBBM. So, tumulong nga ba siya? Tumulong nga po ba si Sara Duterte? Panoorin po natin ito. Tumulong pala So sabi ko, pardon kong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Ikaw yung nagsabi niyan. Ikaw naka-green ka dyan. Ang nakapaligid sa'yo, nakapula. Asan yung supporter mo dyan? Sinong natulungan ngayon? So sabi ko, pardon kong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Bakit siya? May green naman, may green. May nag-iisang green. Siya ang pinili ko na Ayun, nag-iisang green. Nandun sa dulo. Isa lang. Bakit siya ang pinili ko na presidential candidate? Kasi para sa akin, importante ang naging governor. Siya, 4 na term na governor. Isang termino na congressman. Isang termino na senador. Importante sa lahat, sa ating lahat yun. Tinanong ko siya, sir. So ikaw yung lumapit, Sara Duterte, ha? Ikaw yung ginamit mo yung Pangulo para suportahan ka ng mga pula. Okay, ng mga loyalista. So, hindi ikaw yung nagpakilala kay PBBM. Dumikit ka sa pangalan niya para yung mga loyalista suportahan ka. Yun yung totoo dyan. Tuloy natin to. Patawad. Ang ina yan, Tagalog na nga lang binabasa mo, binabasa mo pa. Kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha. Sa panahon ng tatay mo, labang nalulunod sa baha. Nang dahil sa malawakang korupsyon. Tangina, Tagalog na lang, hindi pa marunong to si Sara Duterte. Yan ba yung presidente niyo? Lutang? Patawad. Kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. At Camille, kasabay ng pag-aanunsyo ni VP Sara, may patutsada rin siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Anong detalye nito?
Jiggy, nakita raw ni VP Sara ang anyay kawalan ng katapatan ni Pangulong Marcos sa mga ipinangako niya noong kampanya at sa kanyang sinumpaang tungkulin. Giit ni VP Sara sa dami ng umano'y katiwalian na nakita niya, partikular dyan sa 2025 national budget, ay napagdesisyon niyang umalis na sa gabinete kahit na alam niyang impeachment laban sa kanya ang magiging kapalit nito. Hindi rin daw natatakot si VP Sara sa paninira sa kanyang pangalan, pero natatakot daw siya Walang sisirain dyan. Sirang-sira na. At ikaw mismo yung sumira. para sa susunod na henerasyon. Kaya raw sa pagkakataong ito, iaalay niya raw ang sarili para sa bayan. Pakinggan natin. Para sa bayan. Eh samantalang kaya lang gustong tumakbo niyan bilang presidente para maghihiganti lang. Hindi magtatrabaho yan. Nako po, wag nga kami, Sara Duterte, ang kapal ng mukha mo. Tumuli ang pahayag ni VP Sara. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, Hindi kaya mag-English ng dire-diretso, no? Weak. Weak. Bobo talaga, boba. ibalik natin ang tapang at malasakit. Saan yung tapang mo? Hindi namin maramdaman yung tapang mo, Sara. Takot ka nga sa impeachment mo eh. Hindi namin maramdaman yung tapang mo. Duwag kayo mga Duterte. Wala kayong tapang. Duwag kayo. Yun yung katotohanan dyan. Kaya wag mo kaming turuan kung paano maging matapang. Ha? Wala ka nun. Wala ang pamilya nun. Totoo yan. Kapal na mukha nito ha. Para sa Diyos, Dinamay pa yun. Para sa Diyos na minura ng tatay mo. Anong ginawa ng Diyos sa tatay mo? Ginawang karton sa Hague. bayan at para sa bawat pamilyang Pilipino. Para sa bawat pamilyang Pilipino na pinagpapatay nyo. Huwag ka magkunwari. Tangina, nagigig. Ako talaga, naku. Kinikilig yung itlog ko sa gigil no? Ako si Sara Duterte. Ikaw si Inday Sara Piatos Duterte, Inday Sayad. Na alam namin kurap ang pamilya, protector, yung tatay mo. Na mga drug lords. Kilala ka namin. Kilala ka namin kung gaano ka kabastos. Ikaw talaga si Sara Duterte. Nalustay. Pag sinabing Sara Duterte, alam na. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ang aga-aga pa, putik na yan. Ang aga-aga pa. Declare agad na tatakbo. Sa Bisaya pa, hawa ka ni Paking Colored. Kapal ng mukha mo. Ay, naku po. Syukran. Pag ganyan-ganyan agad, Yun lang alam. Bobo kasi. Yun lang alam ng babaeng to. Ano naman yung utak Naku po. Jiggy, nauna nang sinabi ni VP Sara noon na kung may plano man siyang tumakbo sa pagkapangulo ay iaanunsyo niya ito sa third quarter ng 2026. Pero napaaga nga ito sa gitna yan ng 3 panibagong impeachment complaint na inihain sa kanya sa Kamara. Nagpanik hindi lang pangatlo ha. May pang-4 ng impeachment complaint laban dito kay Sara Duterte. Nagpanik na. Jiggy? At Camila, nung pananaw ng mga political analyst dito sa napaagang deklarasyon ni VP Sara? Jiggy, para kay UP Political Science Professor Jean Franco, masyadong maaga nga ang pag-anunsyo ni VP Sara pero hindi na raw ito nakakagulat. Posibleng may kinalaman daw ito sa impeachment at sa nalalapit na confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Pakinggan natin ang pahayag ni Professor Franco. Gamble ito sa kanya kasi yung normally pag medyo maaga ka masyadong
nag-announce, puputaktiin ka talaga ng lahat na lang ng pwedeng ibato sa'yo, no? Ang mangyayari, napakadali na niya ngayong sabihin na lahat ng mga ito ay ginagawa ng mga kalaban niya para hindi siya makatakbo or mabawasan ng mga taga-suporta sa kanya. Maaaring may kadahilanan dun sa yung hearing ng charges sa kanyang ama ni sa Pangulong Duterte. In effect, it's both a survival mechanism but also to ensure na kung sino man yung mga kaalyado niya, magpakilala na. Yan munang latest, balik sa'yo, G. Kaya na, wala pong susuporta dyan sa babaeng yan mga pre kasi alam naman po natin no, na ito po ay gaganti lang. At saka hindi maganda sa isang bansa na babae yung mamumuno. Hindi pwede yun. Para sa akin, hindi katanggap-tanggap yun. Sa Amerika nga, puro lalaki yung presidente doon. Diba? Oh, sa Pilipinas, nung may naging presidente yung babae, si Gloria Macapalang Ulo, di ba nagka-letse-letse yung Pilipinas? Oh, doon nagsimula tayong sakupin ng China. Oh. Diba? Kaya, maging matalino po tayo, mga pre. Oh, magkaisa po tayo para sa ating bansa at suportahan po natin yung nararapat na iluklok, no? Hindi yung puro na lang pagbabanta, yung ating susuportahan. Yung mga nagbabanta, susuportahan natin. Yung mga mayayabang, susuportahan natin. Yung mga mamamatay tao, susuportahan natin. Hindi maganda yan. Okay? Oh, pahirap yan sa ating bansa, mga pre. Yan. So, idugtong pa natin ito, mga pre. Oh, itong about dito kay Sara Duterte. Ayan, Oh, Ramil Madriaga, missing link sa paggastos ni Sara sa confidential funds. Oh, basahin po natin ito, mga pre. Oh, bagamat sapat umano ang kanilang ebidensya laban kay Sara Duterte, sinabi ng abogado ng mga complainant na naghain ng ikatlong impeachment complaint ang testimonya ni Ramil Madriaga. Ang saan ba 'yon? Oh. Ang missing link upang magpatibay kung papaano ginastos ang confidential funds ng ikalawang pinakamataas na leader ng bansa. Oh. Sa panayam nitong Lunes, sinabi ni Attorney Amando Berhel Ligutan na ang mga ebidensyang hawak nila ay nagpapatunay sa irregularidad sa ginawang paggamit ng kabuuang 612.5 million confidential funds kasamang 125 million na ginastos sa loob, okay ng 11 days noong Disyembre 2022. Grabe to, mga pre, no? Kasi pag-usaping confidential funds, magaling po si Sara dyan. Magaling, pero hindi po siya, kumbaga magaling magpaikot ba, no? Oo, ang tanong nga ng taong bayan, nagastos ba sa tama? Pero salamat kay PBBM, salamat sa kanyang administrasyon, dahil po sa administrasyon ni PBBM, yung maling paggasta ni Sara Duterte ng confidential funds ay nabisto. Mali po yung paggastos. Yung 125 million nga, hindi niya ma-explain ng maayos. Sino ba yan? Si Piatos? Sino ba yan si Mary Grace Piatos? May alam po ba tayo dyan? Kung sino ito, hindi nga niya sinasabi sa publiko. Dahil, baka naman guilty. Baka naman si Piatos, si Sara Duterte lang. Kaya tayo po ay magmasid-masid, no? Suportahan po natin ang Pangulong Bongbong Marcos kasi alam po natin ngayon na siya lang po ang maaasahan ng taong bayan. Okay? Tandaan po natin, ng taong gumagawa ng tama ay talagang papabagsakin niya ng kalaban. Kasi itong kalaban niya na to, apakaaga pa, nag-declare na nga Gusto maging presidente ng Pilipinas sa 2028, ang kapal ng muka. Hindi na po nahiya. Diba? Hindi na po nahiya itong babaeng ito. Diba? Imagine, 612.5 million confidential funds. Hindi natin na malaman kung saan napunta. Oo. Alam natin confidential nga yan Pero kasi mali yung paggastos. Yung 125 billion, 11 days lang. Sino po yung nakagawang vice president niyan? 11 days, wala ng pera. Si Sara Duterte lang po. Si Sara Duterte
Duterte lang po nakagawa niyan. Hindi po nagawa yan ng nagdaang mga vice mayors. Vice president. Oh, di ba? Si Sara Duterte lang po yung gastador. Di ba? Eh, baka hinigop niya yung pera. Oh. Ay, naku, nakakagigil ka, Sara. Magtigil-tigil ka dyan. Kapal na mukha mo. Oh, kapal-kapal na mukha mo. So, anyway, pag-usapan din po natin itong si Chis Escudero. 'Di ba? Oh, itong senador na to, ayan may singit lang naman natin to mga pre. Isang 30 milyong pesos na donasyon sa kampanya mula sa isang kontratista ang naging ugat ng reklamong etikal laban sa inyo. Ayan Oh, at bilang halal na opisyal, malinaw, may obligasyon kayong magpaliwanag ng buo at malinaw. Dahil sa mata ng publiko, ang ganitong klaseng donasyon ay nagbubukas ng seryosong tanong. Oh, may kapalit ba ito? Oh, may impluwensya ba sa mga desisyon? May conflict of interest ba? Hindi sapat yung magpapalusot ka lang. Hindi sapat ang paligoy-ligoy. Hindi sapat ang katahimikan mo. 'Di ba? Magpaliwanag ka sa taong bayan. Ang hinihingi ng taong bayan, hindi yung chismis-chismis lang. Ang katotohanan po ang gustong malaman ng taong bayan. Kapag milyon-milyong peso ang pumapasok sa kampanya mula sa kontratista, natural lamang na magtanong ang mamamayan. Talaga bang malaya ang inyong mga desisyon o may nakatali na interes? Kung wala kayong itinatago, dapat wala kayong kinatatakutan. Kung malinis ang konsensya, dapat malinaw ang paliwanag. Nagpaliwanag po ba itong si Quezon? Oh. 'Di ba? Nagpaliwanag po ba? Hindi ka naman ordinaryong mamamayan. Oh, ikaw ay isang senador. Oh, ng republika. At ang bawat galaw nyo ay dapat malinis, malinaw, at lampas sa kahit anong duda. Oh. Hindi naman yung paninira si Escudero. Oo. 'Di ba? Ito ay dapat magpaliwanag ka. Imagine, tatakbo kang pagka-senador tapos may mga magdodonate. Alam naman natin, bawal yun eh. Oh. Sa'yo na rin mismo galing. 'Di ba? Na may donasyon. Oh. May nag-donate. 'Di ba? So, bawal yun. 'Di ba? So, ang kapal-kapal nitong mukha nito, itong Chis Escudero na to mga pre. Tama, pahimik lang siya ngayon. Di nagsasalita. Oh, ang tingin tuloy ng taong bayan sa'yo, guilty ka. Oh, guilty ka. Good luck sa'yo. Sana po, putulan na to ng sungay ng ating mahal na Pangulo. Okay, yung mga pre, anong reaction nyo dito? Ayan, comment down below para naman po mabasa natin yung inyong iba't ibang komento, iba't ibang reaksyon. And syempre, bago po tayo magtapos ngayon, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads natin. Ayan. Syempre, may TikTok po tayo, may Facebook page po tayo. Sana po inyong suportahan mga pre. Ayan. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po kayo lahat at magandang gabi po.